Dean Vic Hoyas. Dean Vic Hoyas, magandang umaga po sa inyo. Good morning, attorney. Magandang umaga po, Deo. Tsaka Yes. sa iyong kasama. Ayan, si Sister El po, Sister Elaine. Good morning, attorney. Sister Elaine, Opo. good morning. Ayan, pero hindi po madre. Ayan, Dean Vic Hoyas, sir. Ayan, alam po nyo, talagang ayaw tantanan po ang Executive Secretary Ralph Recto, ha? Nasa Malacanang, nasa ES na Executive Secretary na siya ngayon. Pero ano nga ba talaga? Ano ang inyong pagtingin? Ayan, illegal ba? Ayan, ang ginawang pag-transfer ng PhilHealth funds sa National Treasury? Well, hindi naman illegal ang pagkapag-transfer ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury sapagkat merong special provision doon sa ating GAA nitong nagdaan na pinapayagang i-transfer ang PhilHealth Fund sa National Treasury. At sang-ayon or pursuant doon sa special provision yon ng General Appropriation Act, nag-issue si ES na noon ay Secretary of Finance ng isang memorandum circular complying with the special provision of transferring the fund to the National Treasury. So walang illegal doon sapagkat sabi nga ni Justice Garland do sa kaso ng PhilHealth sa Supreme Court, si Secretary Recto was merely performing a ministerial duty under the law. Eh kung ministerial duty yan ng Finance Secretary, bakit kinasuhan pa po ang Secretary Ralph Recto, Attorney Vic Hoyas, sir? Well, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag minsan siguro hindi ka nais-nais sa kanilang kalooban o mga pandinig ang mga nangyayari. At sapagkat sa ilalim ng ating demokrasya ay ang sino man ay may karapatang mag-ain ng reklamo sa ating ahensyang na kinaukulan para dinggin ang kanilang mga grievances at bigyan ng kalutasan kung talagang karapat dapat na magdala ng kaso sa ombudsman. Bakit nga ba kasi dinala sa National Treasury yung pondo ng PhilHealth din Vic Hoyas, sir? Samantalang ang dami pa pangailangan ng PhilHealth na tugunan po ang pangailangan natin mga pasyente. Ay, totoo po yun. Sapagkat yun po ay dapat ay na-realize ng Kongreso nung kanilang ilagay yung special provision na yun. Na doon po naman sa pagkapaglagay ng special provision ay walang kinalaman si Secretary Recto. Yun po ay responsibilidad ng ating senador at ng ating mga congressman. So, nung nakalagay na po yun, ay wala pong ibang maaring gawin si Secretary Recto bilang Secretary of Finance kundi mag-comply sa nasa sa ating batas. Otherwise, kung hindi po siya mag-comply, mananagot po naman siya for violation of existing legislation. Dapat palang makasuhan din mga senador at congressmen na nagsulong nitong panukalang ito. Ay hindi ko po isinasuggest yun, pero apparently po ay sa kanila po nagmula yung insertion na yun. Dahil may Supreme Court ruling na po rito, din Vic Hoyas, ibig bang sabihin nito ay absuelto na ang Finance Secretary, Executive Secretary Ralph Recto? Well, sa akin pong pananaw bilang isang manananggol, sapagkat hindi ko po naman kilalang personally ang si Secretary Recto. In fact, hindi ko po nakakaharap kahit minsan yan. Sa akin pong pananaw at pag-aaral ay wala pong talagang pananagutang kriminal sapagkat doon nga po sa kaso ng DAP na kung saan ay pinawalang bisa rin ng ating Supreme Court yung isang kaso tungkol dyan sa yung tinatawag na cross-border case na paglilipat din ng pundo, ay ninolify po na Supreme Court ang
portion ng batas na yon. Subalit, sinabi ng Supreme Court na kumbaga mang aming pinawalang bisa ang batas na yon, ay hindi nangangahulugan na pinawawalan ding bisa namin kung ano man ang ginawa o naging resulta or effects tungkol doon sa pagkapag-implement ng batas na yon. At ang officer na nag-issue ay wala pong pananagutan. Sapagkat pinagbasihan po ng ating Supreme Court ay po tinatawag na operative fact doctrine na ito po naman ay palaging napapa-apply sa anumang constitutional issue. Sa ibang issue din, Vic Hoya, sir, mahingan lang na kayo ng legal opinion kaugnay dito sa isa na lang ang natitira sa Independent Commission for Infrastructure. Dapat ba bang ipagpatuloy at dapat wag nang ituloy ang kanilang investigasyon at ilipat na sa ombudsman? Total, parang repetition lamang o kaya ay kumbaga ay ang tawag nito ayan tama. Dapat ibigay na talaga sa ombudsman dahil sila naman ang dapat mag-file ng kaso kaugnay sa mga involved sa flood control scandal, attorney. Kahapon po na ako ma-interview sa isang istasyon ng TV, ay sinabi ko po na parang yung ICI po ay patay na. Patay na. Sapagkat that is supposed to be a collegial body. Ay isa na po natitira. Yun na lang, Chairman. At saka ang ipinagtataka ko po ay kung bakit dito sa ating sistema ng gobyerno ay napakarami ng investigating agency. Nag-uumpisa sa Congress, Senate, House, tapos lilipat sa ACI, tapos lilipat sa Ombudsman, tapos lilipat sa DOJ. Can you imagine the expenses incurred by these agencies? Ito po pera ng ni Juan de la Cruz. Duplication na po ito ng trabaho eh. So dapat itong ICI Attorney Vic Hoya sa rest in peace na dapat ito. Tanggalin na po ba dapat? Dapat po. Wala na po eh. Isa na ang kun eh. Wala isa na ang member. Oo nga, dapat collegial nga pa. Paano kung magbobotohan? Siya na lang bumoto. Hindi naman po pwede yun. Ayan, Anyway, Dean Vic Hoya, sir, maraming salamat po sa mga legal opinion. Thank you, good morning, at Happy New Year, Attorney Vic Hoya. Thank you, Attorney. Happy New Year po sa inyo. Mabuhay po Happy kayo. New Year. Happy New Year, Mabuhay sir. po.